Kapatid, baka pagod ka na sa pressure, sa bigat sa dibdib mo sa tuwing tumutunog ang telepono. Baka hindi mo na kayang matulog kakaisip sa mga bayarin, sa mga pangakong hindi mo kayang tuparin. Pero ngayon, may pwedeng magbago. Ngayon, mauunawaan mo kung ano ang talagang pumipigil sa iyo sa pananalapi at kung paano ka gustong palayain ng Diyos mula rito minsan at magpakailanman. Manatili sa akin hanggang sa huli dahil ang mensaheng ito ay maaaring ang punto ng pagbabago na iyong hinihintay. Nakarating na ba kayo tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung bakit ang ilang mga tao ay nakakakuha ng utang habang ang iba ay tila mas malalim at mas malalim? Bakit may mga taong nagsusumikap, nagsisikap, nag-o-overtime, ngunit sa pagtatapos ng buwan ay hindi balanse ang mga account at pagkatapos ay darating ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan tulad ng tumatakbo ka sa isang gilingang pinepedalan, gumagalaw, ngunit hindi nakakarating kahit saan? Alam kong hindi mo ito sinasabi sa lahat. Ngumiti ka, sasabihin mong ayos lang ang lahat, ngunit sa loob-loob mo ay may nanunuot na dalamhati. May mga gabing hindi ka nakakatulog ng maayos dahil palagi kang nagkukwenta, iniisip kung paano mo sasagutin ang hindi inaasahang gastos. At ang pinakamasama ay kapag nagsimula kang makaramdam ng pagkakasala sa harap ng Diyos na parabang may ginagawa kang mali, na parabang kinalimutan ka na niya. Ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Ang nangyayari sa iyo ay hindi parusa, hindi ito pag-abandona. Mayroong espiritual at praktikal na dahilan sa likod ng paghihirap na ito sa pananalapi. At ngayon, malalaman mo kung ano ito. Alam mo ba kung ano ang nagpapanatili sa karamihan ng mga tao na nakulong sa utang? Hindi lang kulang sa pera. Ito ay isang kakulangan ng pag-unawa. Ito ay namumuhay ng may pag-iisip na itinanim sa mga henerasyon, isang kaisipan ng kakapusan, takot at di-organisasyon. At hanggang sa masira mo iyon sa iyong sarili, maaaring pumasok ang pera, ngunit ito ay laging dumudulas sa iyong mga daliri. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan, Kabanata 22, talatang 7, ang mayaman ay nagpupuno sa dukha at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Nakikita mo ba ang utang ay hindi lamang isang bagay ng mga numero? Ito ay isang espiritual na tanikala. Inaagaw nito ang iyong kalayaan, ang iyong pagtulog, ang iyong kapayapaan. At gusto ng Diyos na maging malaya ka. Ngayon, makakatanggap ka ng isang makapangyarihang paghahayag na maaaring ganap na baguhin ang paraan ng pakikitungo mo sa pera. Ito ay hindi magic. Ito ay hindi isang ritual. Ito ay purong biblikal na karunungan na inilapat sa iyong realidad. Mauunawaan mo kung saan ang pagkakamali, kung ano ang kailangang putulin, at kung ano ang gustong itanim ng Diyos sa iyong buhay upang sa wakas ay umunlad ka. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong may gawin ka sa akin ngayon. Pumunta sa mga komento at sumulat ng tumatanggap ako ng karunungan mula sa Diyos tungkol sa aking pananalapi. Sumulat ng may pananampalataya dahil ang pahayag na iyon ay nagpapagana na ng isang bagay sa espiritual na mundo. Sige, isulat mo at bumalik ka rito. Maghihintay ako. Handa na? Pagkatapos ay ihanda ang iyong puso dahil kung ano ang susunod ay maaring ang susi na kailangan mo upang i-unlock ang pinto sa iyong kalayaan sa pananalapi. Mayroong katotohanan na kakaunti ang nakakaunawa. Hindi utang ang tunay na problema. Utang ang sintomas. Ang tunay na problema ay nasa ugat, at ang ugat ay palaging mental at espiritual. Hayaan akong magpaliwanag. Mababayaran mo ang lahat ng iyong mga utang ngayon, ngunit kung ang iyong isip ay patuloy na gumagana sa parehong paraan, sa loob ng 6 na buwan ay baon ka muli sa utang. Bakit? Dahil ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera ay tumutukoy kung paano mo ito maaakit, kung paano mo ito iniipon, at kung paano mo ito ginagastos. Malinaw ang salita ng Diyos dito. Sa Roma, 12,
Kabanata 2 na susulat. Huwag kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang pag-renew ng iyong isip ay nangangahulugan ng pagbabago sa paraan ng iyong pag-iisip. At kapag binago mo ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera, binago mo ang iyong realidad sa pananalapi. Ngayon, bigyang pansin dahil ito ay purong ginto. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa isang survival mindset. Nagising sila sa pag-iisip, paano ko babayaran ito? Paano ako mamamahala? At pagkatapos, ano ang mangyayari? Mas nakakaakit sila ng pareho. Mas maraming bill, mas maraming pressure, mas maraming kakulangan. Dahil ang isip ay nakaprograma para sa kakapusan, ngunit hindi ka nilikha ng Diyos para mamuhay ng ganoon. Nilikha ka niya para umunlad, magkaroon ng sapat at may natitira pa. Sa Filipos, Kabanata 4, versikulo 11, ipinangako ng Diyos, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Lahat, hindi ilan, lahat. Kaya ang kailangan mong gawin ay ito, ihinto ang pamumuhay sa kawalan ng pag-asa at simulan ang pamumuhay sa organisadong pananampalataya. Ang organisadong pananampalataya ay kapag nagtitiwala ka sa Diyos, ngunit kumilos din ng matalino. Ito ay kapag nagdarasal ka, ngunit gumawa din ng plano. Ito ay kapag naniniwala ka, ngunit pinutol din kung ano ang dumudugo sa iyo sa pananalapi. Hayaan akong maging praktikal sa iyo. Ilang beses ka nang gumastos ng pera sa mga bagay na hindi mo kailangan dahil lang sa iyong pagkabalisa o sinusubukang bayaran ang ilang pagkadismaya. Emosyonal na paggastos ang tawag diyan. At ang emosyonal na paggasta ay isa sa pinakamalaking magnanakaw ng iyong kasaganaan. Nais kang turuan ng Diyos ng pagpipigil sa sarili. Sa Kawikaan, Kabanata 25, versikulo 28, ito ay nagsasabi, tulad ng isang lungsod na ang mga pader ay nasira ay isang taong walang pagpipigil sa sarili. Kung walang pagpipigil sa sarili, ikaw ay mahina. Sa pamamagitan ng pagpipigil sa sarili, bumuo ka ng mga proteksyon na pader sa paligid ng iyong buhay pinansyal. Ngayon, alam kong maaaring iniisip mo, ngunit sinubukan ko na ring mag-ayos at hindi ito gumana at naiintindihan ko. Ngunit ang ipapakita ko sa iyo sa mga susunod na minuto ay hindi lamang organisasyon, ito ay pagpapalaya. Dahil kapag pinasok ni God ang equation, hindi lang niya inaayos ang finances mo, binago niya ang buhay mo. Kaya manatili sa akin dahil ngayon ay sasabihin ko sa iyo ang isang tunay na kwento ng isang tao na eksakto kung nasaan ka nalulunod sa utang, walang pag-asa, at na ngayon ay nabubuhay ng malaya, masagana at saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Ipapakita sa iyo ng kwentong ito na gaano man kalalim ang butas, laging may paraan ang Diyos. Bago ko ituro sa iyo ang praktikal na hakbang-hakbang na proseso na magbabago sa iyong buhay pinansyal, kailangan mong malaman ang kwento ni Beatrice mula sa Antipolo. Si Beatrice ay isang babaeng may pananampalataya. Nagpunta siya sa simbahan, nanalangin at kumanta sa mga serbisyo. Ngunit pagdating niya sa bahay, ang katotohanan ay malupit. Siya at ang kanyang asawang si Carlos ay nalulunod sa utang. Na-max out ang mga credit card, mga pautang na tila walang katapusan. At ang pinakamasama sa lahat, hindi na nila alam kung saan nanggaling ang lahat ng kaguluhan. Bawat linggo ay ang parehong pakikibaka. Papasok ang suweldo at sa parehong araw halos lahat ng ito ay kailangang gastusin upang mabayaran ang interes at mga overdue na pagbabayad. Umiyak ng palihim si Beatrice dahil nakaramdam siya ng hiya. Nahiyang humingi ng tulong, nahihiyang aminin na siya ay nawala. Nagtaka siya, Diyos ko, bakit ako? Tapat ako, nagtitithi ako, nagdarasal ako. Bakit hindi bumubuti ang buhay ko sa pananalapi? Isang araw, sa kalagitnaan ng walang tulog na gabi, kinuha ni Beatrice ang Biblia. Walang direksyon, hindi alam kung
Ano ang hahanapin? Pasimple niyang binuksan at ang kanyang mga mata ay nahulog sa Kawikaan, Kabanata 21, versikulo 5. Ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganaan, ngunit ang nagmamadali ay laging nagtatapos sa kahirapan, para siyang suntok sa bituka. Napagtanto niya, siya at ang kanyang asawa ay may pananampalataya, ngunit walang plano. Nanalangin sila, ngunit gumugol ng hindi nag-iisip. Nagtiwala sila sa Diyos, ngunit namuhay sa ganap na kaguluhan. Nang umagang iyon, nagdesisyon si Beatrice. Tinawagan niya si Carlos at sinabing, "Magpapalit tayo ngayong araw." Kumuha sila ng papel at panulat at gumawa ng isang bagay na hindi pa nila nagawa noon. Inilista nila ang lahat ng kanilang mga utang, bawat isa, at ang bilang ay nakakatakot. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita nila ng harapan ang kalaban. Pagkatapos, pinutol nila ang lahat ng sobra, mga serbisyo ng streaming na walang nakapanood, lingguhang take-out, mga pagbili ng salpok, lahat ay inalis. At ang pinakamahalaga, nagsimula silang manalangin ng iba. Hindi humihingi ng mga himala, ngunit humihingi ng karunungan. Alam mo ba ang nangyari? Sa 3 buwan, binayaran nila ang unang utang. Sa 6 na buwan, ang pangalawa. At ngayon, makalipas ang 1 taon, ganap na malaya sina Beatrice at Carlos. Malaya sa utang, malaya sa dalamhati, at higit pa riyan, natuto silang mamuhay ng may layunin, parangalan ng Diyos sa bawat sentimo na pumapasok. Sinabi sa akin ni Beatrice ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Natuklasan ko na hindi lang ako gustong bigyan ng Diyos ng pera. Gusto niyang turuan ako kung paano pamahalaan ang ibinibigay niya sa akin. At iyon ang gusto kong maunawaan mo. Hindi itatapo ng Diyos ang pera sa iyong kandungan kung hindi mo natutunang pangalagaan kung ano ang mayroon ka na. Ngunit kapag pinagsama mo ang pananampalataya sa karunungan, ang pagsunod sa organisasyon, pagkatapos ay magbubukas ang langit. Ngayon gusto kong pumunta ka sa mga komento at isulat. Pinipili ko ang karunungan ng Diyos kaysa sa aking buhay pinansyal. Isulat ito bilang isang deklarasyon ng digmaan laban sa kaguluhan, laban sa kawalan ng pag-asa. Sige, isulat mo na. At ngayon, pumunta tayo sa negosyo. Ang praktikal na sunod-sunod na gabay na magpapalaya sa iyo para sa kabutihan. Ang unang hakbang para maputol ang mga tanikala ng utang ay ang pagharap sa katotohanan. At ang katotohanan, mas madalas kaysa sa hindi, masakit. Kailangan mong umupo, kumuha ng panulat at papel o magbukas ng spreadsheet at ilista ang lahat ng iyong mga utang. Lahat sila. Huwag mong takasan ito. Huwag ipagpaliban ito. Dahil hanggat hindi mo nakikita ang laki ng problema, hindi mo ito malalampasan. Ang sabi ng Biblia sa Juan, Kabanata 8, versikulo 32, "At malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo." Ang katotohanan tungkol sa iyong sitwasyon sa pananalapi ay ang unang hakbang sa kalayaan. Kaya isulat kung magkano ang iyong utang, kung kanino mo ito inutang, at kung ano ang rate ng interes sa bawat utang. Ikalawang hakbang, ayusin ayon sa prioridad. Hindi lahat ng utang ay pare-pareho. Ang ilang utang ay pinapatay ka ng may interes, at ang ilan ay maaring maghintay ng kaunti. Tukuyin kung aling utang ang pinakanagdudugo sa iyong mga bulsa at tumutok muna dito. Ito ang pamamaraang tinatawag ng Biblia na karunungan, paggawa ng mga bagay sa tamang pagkakasunod-sunod. Pangatlong hakbang, at isa ito na nilaktawan ng maraming tao, putulin ang hindi mahalaga. Alam kong mahirap, alam kong nasisiyahan ka sa pang-araw-araw na kape, sa subscription, sa paghahatid sa katapusan ng linggo. Ngunit kailangan mong pumili, pansamantalang kaginhawaan o permanenteng kalayaan. Ang Kawikaan, Kabanata 13, talata 18 ay nagsasabi, "Ang kahihiyan at kahihiyan ay darating sa kanya na tumatanggi sa disiplina, ngunit siyang nakikinig sa pagtutuwid ay pararangalan."
Ang disiplina sa pananalapi ay hindi parusa. Ito ay karangalan. Ito ay paggalang sa lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos. Ika-4 na hakbang, makipag-ayos. Maraming tao ang natatakot na tawagan ang kanilang pinagkakautangan at humingi ng diskwento, plano sa pagbabayad o muling pagnegosasyon. Pero alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag naglakas loob ka at tumawag? Kadalasan sumasang-ayon sila dahil mas gusto nilang tumanggap ng mas kaunti kaysa sa wala. Kaya huwag kang mahihiya, kunin ang telepono at makipag-ayos. At panghuli ngunit hindi bababasa, humingi ng karunungan sa Diyos araw-araw. Sinabi ni Santiago, Kabanata 1, Talata 5, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi kayo sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat nang hindi naghahanap ng kapintasan. Nais ng Diyos na gabayan ka, ngunit kailangan mong magtanong at maging handang makinig. Tingnan mo, alam kong ang lahat ng ito ay maaaring mukhang napakasimple, ngunit doon mismo namamalagi ang sikreto. Ang mga solusyon ng Diyos ay simple. Hindi sila komplikado, hindi sila mystical. Ang mga ito ay praktikal, prangka at gumagana ang mga ito. Ngayon, kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, kung sa tingin mo ang Diyos ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang ito, gusto kong itanong sa iyo ang isang bagay. Mangyaring ilike ang video na ito. Ang katulad ay isang pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Ikaw ang nagsasabing, tinatanggap ko ang salitang ito at babaguhin nito ang aking buhay. At mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell. Dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng biblical wisdom na nagbabago ng buhay. Pero marami pa tayong dapat pag-usapan. Dahil ang pag-alis sa utang ay isang bagay, ngunit ang pagbuo ng pangmatagalang yaman ay isa pa. At iyon ang pag-uusapan natin ngayon. Ngayong naiintindihan mo na kung paano makaahon sa utang, oras na para gawin ang susunod na hakbang, pag-aaral kung paano tunay na umunlad. Dahil hindi lang gusto ng Diyos na mabuhay ka ng walang utang, nais niyang mamuhay ka ng sagana. Ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay ng buong katapatan. Maraming tao ang umaalis sa utang at bumabalik dito dahil hindi nila binago ang kanilang pag-iisip. Huminto sila sa utang, ngunit patuloy silang nag-iisip na parang mga mahihirap. At pagkatapos sa unang pagkakataon, nahuhulog sila pabalik sa parehong butas. Ang tunay na pagpapalaya sa pananalapi ay nangyayari kapag binago mo ang iyong isip, kapag naunawaan mo na hindi pera ang problema, kung paano mo iniisip iyon. At iyon mismo ang gusto kong kausapin ngayon. Bago tayo magpatuloy, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na ganap na makapagbukas ng iyong mga mata sa kaunlaran. Naghanda ako ng makapangyarihang material para sa mga taong tulad mo ay pagod na sa pamumuhay sa parehong siklo at nais na tuluyang makawala sa kakulangan. Ito ay tinatawag na ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Hindi ito basta-bastang material. Itong espiritual at praktikal na gabay na magpapakita sa iyo ng eksakto kung paano iayon ang iyong isip sa mga prinsipyo ng Diyos upang tunay na umunlad. Matututuhan mong kilalanin at basagin ang mga block ng pag-iisip na pumipigil sa iyong paglaki. Mauunawaan mo kung paano i-reprogram ang iyong paraan ng pag-iisip tungkol sa pera at makakatanggap ka ng mga tunay na estratehiya sa Biblia na nagdudulot ng mabilis at pangmatagalang resulta. Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba ng mga umuunlad sa mga tumitigil? Hindi ito swerte, hindi ito mana, ito ay mindset. Ito ay alam kung paano mag-isip ng tama, kumilos ng tama, at magtiwala sa Diyos sa tamang paraan. At tingnan mo, kailangan kong maging tapat sa iyo. Bawat araw na ipinagpaliban mo ang pagbabago ng iyong mindset ay isa pang araw na natigil sa parehong lugar. Habang iniisip mong, naku, haharapin ko yan mamaya, ang ibang mga tao ay inilalapat ang mga prinsipyong ito
at umaani na ng mga gantimpala. Kaya huwag mong ipagpaliban. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito. Ito ay mabilis, madali at maaaring ito mismo ang kailangan mo para sa wakas ay mabago ang iyong buhay. Dahil ang katotohanan ay ito, ang kaalaman na walang aplikasyon ay walang pagbabago. Pero kapag natutunan mo at naisagawa mo, doon na mangyayari ang pagbabago. At ang material na ito ay magbibigay sa iyo ng mga tamang tool para doon. Kung babalikan natin ang ating pinag-uusapan, napansin mo na ba na maraming beses nating sinasabotahe ang ating sariling kaunlaran? Nang hindi natin namamalayan, nakakagawa tayo ng mga maling desisyon dahil kumikilos tayo ng may kaisipang kakulangan, takot at kawalan ng kapanatagan. Ngunit iba ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Sa ikatlong sulat ni Juan, talatang 2, nasusulat, "Minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at nasa kalusugan tulad ng pag-unlad ng iyong kaluluwa." Nais ng Diyos na umunlad ka sa lahat ng bagay, hindi lamang sa espiritual, sa lahat ng bagay. At ang pag-unlad ay hindi kasalanan. Ang pag-unlad ay hindi materialismo. Ang pag-unlad ay pagkakaroon ng sapat na mapagkukunan upang mamuhay ng may dignidad, upang matulungan ang mga nangangailangan, upang maging isang pagpapala sa lupa. Iyan ang nais ng Diyos para sa iyo. Ngunit kailangan mong manindigan, kailangan mong magpasya na hindi ka natatanggap ng pangkaraniwan, na hindi ka na mabubuhay sa kakapusan, na mula ngayon lalakad ka tungo sa kalayaan sa pananalapi ng may pananampalataya at karunungan. At kapag ginawa mo ang desisyong iyon, tumutugon ang langit. Binubuksan ng Diyos ang mga pintuan. Lumilitaw ang mga pagkakataon, mga ideya ang pumapasok sa iyong isipan at nagsisimula kang makakita ng mga posibilidad na dati ay hindi mo nakikita. Kaya ngayon, sa lahat ng natutunan mo sa ngayon, pag-usapan natin ang isang makapangyarihang prinsipyo na kakaunti lang ang naiintindihan ng mga Kristiyano. Ang prinsipyo ng estratehikong pagkabukas palad. Mayroong isang revolusyonaryong prinsipyo sa salita ng Diyos na hindi pinapansin ng maraming tao. Hindi ka uunlad sa pamamagitan ng pag-iingat ng lahat sa iyong sarili. Ang kasaganaan ng Diyos ay dumadaloy kapag ikaw ay nagbibigay, kapag ikaw ay naghahasik, kapag ikaw ay bukas palad. Sinasabi ng Lucas, Kabanata 6, talatang 38, "Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang takal na mabuting siksik, liglig at umaapaw ay ibubuhos sa inyong kandungan." Nakikita mo ba nilikha ng Diyos ang isang espiritual na sistema kung saan ang ibinibigay mo ay babalik na dumami? Ngunit makinig, hindi ito pagmamanipula, hindi ito magbigay upang tumanggap. Ito ay pag-unawa na kapag mayroon kang mapagbigay na puso, ipinagkatiwala ng Diyos ang higit pang mga mapagkukunan sa iyong mga kamay. Dahil alam niya na hindi ka mag-iimbak, ipapakalat mo sila. Bigyan kita ng praktikal na halimbawa. May mga taong baon sa utang at nagtititi pa. At alam mo kung ano ang nangyayari? Ang pera na natitira gaano man kaliit ay nagbubunga ng higit pa. Ang balanse ng mga account sa paraang hindi makatwiran sa matematika. Iyan ay banal na probisyon. Iyan ay pinararangalan ng Diyos ang katapatan. Ngunit ang pagkabukas palad ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng oras. Ito ay tungkol sa pagbibigay pansin. Ito ay tungkol sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ito ay tungkol sa pagiging isang taong nagdadala ng mga pagpapala saan man sila magpunta. At kapag nabubuhay ka ng ganyan, nakakaakit ka ng mga pagpapala. Sapagkat sinasabi ng Biblia sa Kawikaan, 11 kabanata, bersikulo 25, ang taong mapagbigay ay uunlad. Ngayon gusto kong maunawaan mo ang isang napakahalagang bagay. Hindi kailangan ng Diyos ang iyong pera.
Lahat ng kayamanan ay sa Kanya. Ang gusto niya ay ang puso mo. Nais niyang magtiwala ka sa Kanya ng sapat para bumitaw, magbigay, para hindi mamuhay sa kalakip. Dahil kapag kumapit ka sa mga bagay, hinaharangan mo ang daloy ng kasaganaan. Parang ilog, kung hindi dumadaloy ang tubig, nabubulok. Ngunit kapag ito ay dumadaloy, ito ay nagdudulot ng buhay. At ganoon din ang nangyayari sa pera. Kapag hinayaan mo itong dumaloy ng may karunungan at pagkabukas palad, nagdudulot ito ng buhay sa iyo at sa iba. Kaya gusto kong hamunin ka ngayon, sa susunod na mga araw, gumawa ng isang bagay na mapagbigay. Hindi naman kailangang magkano. Maaaring ito ay pagtulong sa isang tao na may basket ng pagkain. Maaaring ito ay pagbabayad para sa tanghalian ng isang taong nangangailangan. Maaaring ito ay pagbibigay ng handog sa simbahan ng may pananampalataya. Pero gawin mo at obserbahan kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. At mag-iwan ng komento dito. Ako ay isang channel ng mga pagpapala ng Diyos. Sige at ipahayag ito. Dahil kapag ipinahayag mo ito, pinapagana mo ang iyong pananampalataya. Sige, isulat ito sa mga komento. Ngayon, bilang karagdagan sa pagkabukas palad, may isa pang prinsipyo na kailangang maging aktibo sa iyong buhay. Kung talagang gusto mong umunlad, ang prinsipyo ng mahusay na trabaho. Malinaw ang Biblia tungkol dito. Ang Kolosas Kabanata 3, versikulo 23 ay nagsasabing, "At anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao." Nangangahulugan ito na ang iyong trabaho, gaano man ito kadali, ay kailangang gawin ng may kahusayan. Dahil kapag gumagawa ka ng may kahusayan, pinararangalan mo ang Diyos. At kapag pinarangalan mo ang Diyos, pinararangalan ka niya bilang kapalit. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang tagapaglinis, isang driver, isang tindera, o isang may-ari ng negosyo. Ang mahalaga ay ang iyong saloobin. Kung gagawin mo ang iyong makakaya, kung nasa oras ka, kung tapat ka, kung iginagalang mo ang mga tao, iyon ay nakalulugod sa Diyos. At itinataguyod ng Diyos ang mga may ganoong uri ng puso. Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang naipit sa kanilang buhay pinansyal dahil ginagawa nila ang lahat sa kalahati? Kasi nagrereklamo sila sa trabaho, dahil tamad sila, dahil hindi sila nag-e-effort. Tinatawag ito ng Biblia na kapabayaan, at ang kapabayaan ay nagtataboy ng mga pagpapala. Ngunit kapag nagtatrabaho ka ng may layunin, ng may dedikasyon, ng may pagmamahal, iyan ang pagbukas ng mga pinto. Iyon ay kapag ang mga promo ay dumating, doon lilitaw ang mga pagkakataon, sapagkat itinataas ng Diyos ang mga may puso ng isang lingkod at mga kamay ng isang manggagawa. Kaya ngayon magpasya, magiging karaniwan ka ba o magiging mahusay ka? Magrereklamo ka ba tungkol sa kung ano ang mayroon ka o gagawin mo ang iyong makakaya sa kung ano ang mayroon ka? Nasa iyo ang pagpipilian. Ngunit alamin na ang pagpipiliang ito ay tumutukoy sa iyong pinansyal na hinaharap. At may isa pang mahalagang bagay na kailangan kong ituro sa iyo. Isang bagay na ganap na makakapagpabago sa takbo ng iyong buhay pinansyal. Bigyang pansin, ngayon ay kailangan kong pag-usapan ng isang bagay na ayaw marinig ng maraming tao, ngunit ito ay mahalaga. Kailangan mong maging matiyaga sa proseso. Nabubuhay tayo sa isang henerasyon na gustong mabilis ang lahat. Gusto mong yumaman magdamag. Gusto mo ng mga resulta ng walang pagsisikap. Ngunit ang katotohanan ay ang tunay na kasaganaan ay binuo ng ladrilyo, araw-araw, desisyon pagkatapos ng desisyon. Itinuro sa atin ng Biblia ang tungkol dito sa Kawikaan, Kabanata 13, 11 taludtod. Ang yaman na natamo ng madali ay bababa, ngunit ang nag-iipon ng paunti-unti ay madaragdagan. Kita mo, hindi nagmamadali ang Diyos at hindi rin dapat ikaw. Kapag nagmamadali ka, nagkakamali ka, gumagawa ka ng madali ang desisyon, nahulog ka sa mga bitag, baon ka na naman sa utang.
Pero kapag nagtiwala ka sa proseso, kapag tapat ka sa maliliit na bagay, marami ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Alam kong mahirap maging matiyaga kapag nalulunod ka sa utang. Alam kong mahirap maghintay kapag kailangan mo ng milagro ngayon. Ngunit ang punto ay, ang Diyos ay kumikilos na. Kahit na hindi mo ito nakikita, siya ay gumagalaw ng mga piraso, pinubuksan ang mga landas, inihahanda ang lupa. Ang iyong tungkulin ay manatiling tapat upang ipagpatuloy ang paggawa ng iyong bahagi. Ang patuloy na manalangin, magtrabaho, mag-ipon, magtiwala. At sa takdang panahon, darating ang pag-aani dahil tinitiyak sa atin ng Biblia sa Galacia, Kabanata 6, Bersikulo 9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Naiintindihan mo ba ang pangako? Sa takdang panahon, hindi sa iyong oras, sa panahon ng Diyos. At laging perpekto ang timing ng Diyos, kaya huwag kang susuko. Huwag mawala ng pag-asa, huwag kang tumalikod. Sinimulan mo na ang paglalakbay na ito patungo sa kalayaang pinansyal. Natutunan mo na ang makapangyarihang mga prinsipyo. Ngayon ay oras na upang sumulong, nagtitiwala na ang bawat hakbang ay maglalapit sa iyo sa tagumpay. At alam mo kung ano pa, kapag naranasan mo ang pagbabagong ito, kapag nawalan ka ng utang at nagsimulang umunlad, ikaw ay naging isang buhay na testamento sa kapangyarihan ng Diyos. At pagkatapos, gustong malaman ng ibang tao, paano mo ito ginawa? Ano ang ginawa mo? At maibabahagi mo ang mensaheng ito, ang mapagpalayang katotohanan ito. Eto na, ang mensaheng ito na natatanggap mo ngayon ay hindi maaaring manatili sa iyo. Mayroong iba pang mga tao sa paligid mo na dumaranas ng parehong hirap, parehong kawalan ng pag-asa at kailangan nilang marinig ito. Kaya inaanyayahan kita ngayon, ibahagi ang video na ito. Ipadala ito sa iyong grupo ng pamilya, sa isang kaibigan na may utang, sa taong alam mong nangangailangan ng mensaheng ito. Dahil kapag nagbahagi ka, nagiging instrumento ka ng Diyos para magdala ng kalayaan sa iba. At iyon ay lubos na nakalulugod sa puso ng Ama. Huwag itago ang katotohanan ito sa iyong sarili. Ikalat mo. Sapagkat habang mas maraming taong pinalaya, mas umuunlad ang kaharian ng Diyos. At mayroon kang pribilehiyo na maging bahagi nito. Ngayon, may kailangan pa akong ituro sa iyo. Isang bagay tungkol sa kung paano protektahan ang iyong kaunlaran pagdating nito. Dahil ang pagkamit nito ay isang bagay, ang pagpapanatili nito ay isa pa. At iyon ang pag-uusapan natin ngayon. Maraming tao ang nakakaalis sa utang, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik ang lahat. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi sila lumikha ng proteksyon, hindi sila gumawa ng mga hadlang, hindi sila natutong tumanggi. At ang pagsasabi ng hindi ay mahalaga. Hindi sa mga hindi kinakailangang gastos, hindi sa panlipunang panggigipit, hindi sa mga paghahambing na ginagawa lamang mong gastusin ang hindi mo kailangan para mapabilib ang mga taong wala namang pakialam sa iyo. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol dito sa Kawikaan, Kabanata 4, Bersikulo 23. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso sapagkat ang lahat ng iyong ginagawa ay nagmumula rito. Bantayan ang iyong puso, ngunit bantayan din ang iyong pera. Protektahan ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Huwag itapon, huwag mong sayangin, at tandaan, ang kasaganaan ay hindi tungkol sa paggastos ng lahat. Ang kaunlaran ay tungkol sa pagkakaroon ng sapat, pagkakaroon ng seguridad, pagkakaroon ng kapayapaan. Ito ay tungkol sa pagtulog ng mahimbing na alam mong binayaran na ang iyong mga bayarin, na mayroon kang ipon para sa mga emergency, na hindi ka umaasa sa sinuman kundi sa Diyos. Ito ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo, at ito ay abot kamay mo. Sundin mo lang ang mga prinsipyong itinuro na niya sa iyo. Ngayon gusto kong pag-usapan ang tungkol sa isang bagay na maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng mga umuunlad at ng mga tumitigil.
pagkakaroon ng isang malinaw na plano. Alam mo, maraming tao ang nabubuhay ng walang direksyon. Kumikita sila ngayon, gumagastos sila ngayon, hindi nila iniisip ang bukas. Hindi sila naghahanda. At pagkatapos kapag dumating ang isang emergency, sila ay nataranta. Ngunit hindi tayo nilikha ng Diyos para mamuhay ng ganoon. Nilikha niya tayo upang mamuhay ng may karunungan, may pagpaplano, na may isang pangitain para sa hinaharap. At iyon ay nasa salita. Ang Kawikaan, Kabanata 21, versikulo 5 ay nagsasabi, "Ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganaan." May plano ka ba? Alam mo ba kung gaano karaming pera ang pumapasok at kung magkano ang lumalabas bawat buwan? Mayroon ka bang mga layunin sa pananalapi? Alam mo ba kung saan mo gustong maging sa 1, 3, 5 taon? Kung hindi ang sagot, nagna-navigate ka ng walang kompas. At ang mga nag-navigate ng walang kompas ay naliligaw. Kaya umupo ka ngayon, kumuha ng notebook at sumulat. Nasaan ako sa pananalapi? Saan ko gusto? At ano ang kailangan kong gawin para makarating doon? Ito ang uri ng ugali na nagbabago ng buhay. Dahil kapag mayroon kang kalinawan, mas mahusay kang gumawa ng mga desisyon. Hindi ka gumagastos ng pabigla-bigla. Hindi mo hahayaang madala ng emosyon. Kumilos ka ng may layunin at pinagpapala ng Diyos ang mga kumikilos ng may layunin dahil nakikita niya na ikaw ay may pananagutan sa kung ano ang ibinigay niya sa iyo. At kapag nakita niya ang responsibilidad, mas nagtitiwala siya. Ngayon, isa pang mahalagang bagay, matuto mula sa mga nakarating na sa gusto mong puntahan. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa paghingi ng payo. Ang Kawikaan, Kabanata 15, versikulo 22 ay nagsasabi, "Kung saan walang payo, ang mga plano ay mabibigo, ngunit sa maraming tagapayo ay may tagumpay." Kaya makipag-usap sa mga taong marunong humawak ng pera, magbasa ng mga libro, manood ng mga video, mag-aral dahil ang kaalaman ay kapangyarihan at kapag mas marami kang natutunan, lalo kang lumalago. Speaking of learning, remember that material I told you about before? Ang gabay na transform your mindset and multiply your finances quickly? Kung hindi mo pa ito na i-download, gusto kong ipaalala sa iyo. Available pa rin ito at maaari itong magbigay sa iyo ng eksaktong patnubay na kailangan mo upang maisagawa ang lahat ng ito. Ang kaalaman ng walang aplikasyon ay walang pagbabago. Pero kapag natutunan mo at na-apply mo, doon nangyayari ang transformation. Kaya huwag mong hayaang dumaan ito sa iyo. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ito habang kaya mo pa. Dahil ang material na ito ay maaaring maging kasangkapan na nagpapabilis sa iyong paglalakbay patungo sa kalayaan sa pananalapi. And continuing here, there's one last thing I want to tell you. Isang bagay na nagbubuod sa lahat ng napag-usapan natin sa ngayon. Ang tunay na kasaganaan ay hindi tungkol sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka. Ito ay tungkol sa kung gaano kalaking kapayapaan ang mayroon ka. Ito ay tungkol sa pagtulog ng mahimbing. Ito ay tungkol sa hindi nabubuhay ng balisa. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng malinis na budhi sa harap ng Diyos, na nalalaman na pinararangalan mo siya sa bawat desisyon na iyong gagawin. At kapag namumuhay ka ng ganyan, may karunungan, may pananampalataya, may layunin, ang pera ay may bunga. Lumilitaw ang mga pagkakataon, bumukas ang mga pinto, at nasasaksihan mo mismo kung ano ang ibig sabihin ng pagpalain ng Diyos. Ngunit huwag kalimutan, ang pagpapala ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa iyo na maging isang pagpapala sa iba. Ito ay para sa iyo upang makatulong sa mga nangangailangan. Ito ay para sa iyo na isulong ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya lumakad sa katotohanan iyon, magtiwala sa proseso, at maniwala ang pinakamahusay ay darating pa. Bago tayo magtapos, kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na maaring pumipigil sa iyong umunlad nang hindi mo namamalayan. Ang bigat ng pagkakasala,
at kahihiyan sa pananalapi. Maraming tao ang nagdadala ng napakalaking kahihiyan dahil sa mga utang, dahil sa mga nakaraang pagkakamali na naging emosyonal at espiritual na bilangguan. Pakiramdam nila ay hindi sila karapat-dapat na pagpalain. Pakiramdam nila ay binigo nila ang Diyos, ang kanilang pamilya at ang kanilang sarili. At alam mo kung ano ang nangyayari? Ang kahihiyan ay humaharang sa kaunlaran dahil kapag naramdaman mong hindi ka karapat-dapat, sinasabotahe mo ang sarili mong mga pagkakataon. Hindi ka maglakas loob na mangarap. Hindi ka naniniwala na maaari kang magbago. At ikaw ay nabubuhay na maliit, lumiit, nakatago. Ngunit may kailangan akong sabihin sa iyo ngayon, hindi ka hinahatulan ng Diyos sa mga pagkakamali ng nakaraan. Hindi ka niya hinuhusgahan, inaabot ka niya. Gustong iangat ka, ibalik ka, bigyan ka ng bagong pagkakataon. Ang sabi ng Biblia sa Roma Kabanata 8 unang taludtod, kaya nga wala nang paghatol sa mga na kay Kristo Jesus. Wala. Naiintindihan mo ba hindi para sa credit card na na-max out mo? Hindi para sa utang na hindi mo mabayaran? Hindi para sa maling desisyon na nagdulot sa iyo ng problema? Walang pagkondena. Pinatawad ka na ng Diyos. Ang tanong ngayon ay, mapapatawad mo ba ang iyong sarili? Kaya mo bang bitawan ang nakaraan at magsimulang muli? Dahil habang lumilingon ka sa likod, hindi ka makaka-move forward at gusto ng Diyos na sumulong ka. Siya ay may kinabukasan na inihanda para sa iyo. Isang kinabukasan ng pag-asa, paglalaan at kasaganaan. Kaya ngayon, dito at ngayon, gusto kong magpasya ka. Ilalabas ko ang bigat ng pagkakasala. Patatawarin ko ang sarili ko. Ako ay maniniwala na ang Diyos ay may mas mabuti para sa akin. At kapag pinili mo iyon, may makapangyarihang mangyayari sa espiritual na mundo. Nagsisimulang maputol ang mga kadena. Nagsisimula ng maglaho ang kadiliman at isang bagong liwanag ang magsisimulang sumikat sa iyong buhay. Isa pang mahalagang bagay na nais kong ipaalala sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. May Diyos na nagmamahal sa iyo sa paraang hindi mo maintindihan. Alam niya ang bawat luha mo. Sa bawat gabing walang tulog, bawat sandali ng paghihirap at kasama mo siya. Siya ay palaging magiging. At higit pa riyan, may plano siya. Isang plano ng pagpapalaya, isang plano ng pagpapanumbalik, isang plano kung saan hindi ka biktima, ngunit isang tagumpay, kung saan hindi ka alipin ng utang, kundi isang malayang anak ng hari ng sansinukob. Sinasabi ng Isayas, Kabanata 41, talatang 10, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos, palalakasin kita. Aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Nakikita mo? Pinapalakas ka niya, tinutulungan ka niya, sinusuportahan ka niya. Kaya't gaano man kababa ang iyong pagkahulog, gaano man kaimposible ang sitwasyon, sa Diyos laging may paraan, laging may daan palabas, laging may pag-asa. At alam ko na minsan nakakaramdam ka ng pagod na makipag-away, pagod na subukan, pagod na maniwala. Ngunit gusto kong sabihin huwag sumuko ngayon. Nakarating ka na dito, ang dami mong natutunan, malapit ka nang magbaliktad. Ang salita ng Diyos ay nangangako sa mga awit, Kabanata 30, talata 5. Ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Ang iyong umaga ay darating. Ang iyong kagalakan ay darating. Darating na ang iyong paglaya. At ngayon, upang isara ang mensaheng ito sa isang espesyal na paraan, gusto kong manalangin kasama ka. Isang panalangin ng pagpapalaya, ng pananampalataya, ng pagsuko. Kaya ihanda mo ang iyong puso. Kung ikaw ay nasa bahay, hawakan ang kamay ng isang taong kasama mo. Kung ikaw ay nag-iisa, buksan ang iyong mga kamay bilang tanda ng pagsuko at pagpapasakop sa Diyos. Sama-sama tayong manalangin. Mahal na Ama, Panginoon ng lahat ng probisyon,
Diyos na hindi nagkukulang, Diyos na hindi nagpapabaya. Lumalapit ako sa iyo sa sandaling ito nang may pusong nagpapasalamat. Nagpapasalamat dahil dinala mo kami dito, dahil nakipag-usap ka sa amin sa pamamagitan ng salitang ito, at dahil mayroon kang plano ng pagpapalaya para sa bawat buhay na nakikinig sa akin ngayon. Panginoon, nais kong humingi ng kapatawaran sa ngalan ng lahat ng naririto, patawad sa mga nakaraang pagkakamali sa pananalapi, para sa madali ang desisyon, para sa irresponsableng paggastos, sa mga panahong hindi kami nagtiwala sa iyo at sinubukang lutasin ang lahat sa aming sarili. Patawarin mo kami, Ama. At ngayon, Panginoon, hinihiling ko na iyong putulin ang bawat tanikala ng utang na nagbubuklod sa mga buhay na ito. Bawat tanikala ng kakapusan, ang bawat kadena ng takot at pagkabalisa sa pananalapi. Sa pangalan ni Jesus, nag-uutos ako. Ang mga tanikala na ito ay naputol. Wala na silang kapangyarihan. Wala na silang kapangyarihan. Ama, ipinagdarasal ko ang bawat taong nalulumbay na hindi alam kung paano sila magbabayad ng mga bayarin sa susunod na buwan. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng imposible. Ikaw ang Diyos na nagpaparami. Ikaw ang Diyos na nagbubukas ng mga pinto kung saan walang daan. Kaya't hinihiling ko sa iyo, buksan ang pinto ng probisyon sa buhay ng mga taong ito. Sorpresahin sila ng iyong kabutihan. Panginoon, ipinagdarasal ko rin ang isipan ng mga taong ito. I-renew ang kanilang isip. Alisin ang bawat pag-iisip ng kakapusan, bawat iniisip ng pagkatalo, ang bawat pag-iisip ng imposible, at itanim sa kanila ang pag-iisip ng pananampalataya. Isang mindset ng kasaganaan, mindset ng bata, hindi alipin. Ama, naway maunawaan ng bawat tao rito na mahal mo sila, na hindi mo sila pinabayaan, na ikaw ay may layunin para sa kanilang buhay, at kasama sa layuning ito ang kasaganaan. Hindi kasaganaan upang ipakita, ngunit kasaganaan upang mabuhay ng may dignidad, upang pagpalain ang iba, upang maging asin at liwanag sa mundong ito. Panginoon, humihingi ako ng karunungan. Karunungan sa pamamahala ng pera, karunungan sa paggawa ng mga desisyon, karunungan upang malaman kung kailan gagastos at kung kailan mag-iipon, karunungan upang makilala ang mga tunay na pagkakataon mula sa mga bitag. Ipinangako mo sa iyong salita na kung sinuman ang nagkukulang ng karunungan, kailangan lamang nilang humingi at ikaw ay magbibigay ng sagana. Kaya nagtatanong ako, Ama, ibuhos ang karunungan sa mga buhay na ito. Nagdarasal din ako para sa disiplina dahil alam natin na kung walang disiplina ay walang pag-unlad. Kaya't palakasin ang mga taong ito, Panginoon. Bigyan sila ng lakas ng loob. Bigyan sila ng lakas ng loob na tumanggi sa hindi tama. Bigyan sila ng tiyaga upang manatiling matatag kahit na ang mga resulta ay mabagal na lumitaw. Ama, ipinag-uutos ko ang mga buhay na ito. Sila ay mapapalaya sa utang. Sila ay uunlad. Sila ay magpapatotoo sa iyong kapangyarihan dahil ikaw ay tapat. Dahil ang iyong salita ay hindi bumabalik na walang laman. Dahil ang ipinangako mo, tinutupad mo. Panginoon, naway ang bawat tao rito ay maging isang buhay na patotoo ng iyong kabutihan. Naway sila sa loob ng ilang buwan ay makabalik at makapagsabing, inilabas ako ng Diyos sa hukay. Pinanumbalik ako ng Diyos, binago ng Diyos ang aking kwento, at naway magdala ito ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Inilalagay ko ang mga buhay na ito sa iyong mga kamay, Ama. Ingatan mo sila, protektahan sila, gabayan sila, pagyamanin sila. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Kung nanalangin ka sa akin mula sa iyong puso, isulat ang Amen sa mga komento dahil ang panalangin iyon ay nakapagpaaktibo na ng isang bagay sa espiritual na kaharian sa iyong buhay. At ipagdadasal ko ang lahat ng nagpahayag nito. Kapatid, narating na natin ang dulo ng usapang ito, ngunit pakiramdam ko ito ay simula pa lamang ng bago sa iyong buhay. Ngayon, nakatanggap ka ng higit pa sa impormasyon, nakatanggap ka ng paghahayag,
Naunawaan mo na ang utang ay hindi ang iyong kapalaran. Ang kakapusan na iyon ay hindi plano ng Diyos para sa iyo. At ang kalayaang pinansyal na iyon ay hindi isang panaginip. Ito ay isang pangakong makakamit mo kapag lumakad ka sa pagsunod at karunungan. Dalangin ko na ang bawat salita na narinig mo dito ay tumagos ng malalim sa iyong puso, na hindi lang isa pang video ang napanood mo at nakalimutan mo. Ngunit iyon ang punto ng pagbabago, ang milestone, ang araw na napagpasyahan mo. Sapat na ang pamumuhay ng ganito. Mula ngayon, pinili ko ang kasaganaan ng Diyos. At may gusto akong itanong sa iyo ngayon, kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyong puso, kung naramdaman mong ang Diyos ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang ito, magpatuloy at mag-iwan ng like. Ang isang tulad ay ang iyong paraan ng pagsasabing, natanggap ko ito, naniniwala ako, at ilalapat ko ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell. Dahil dito, bawat linggo makakatanggap ka ng higit pang biblical wisdom na nagbabago ng buhay. Ito ay isang komunidad ng mga taong naglalakad patungo sa kalayaan at bahagi ka na nito ngayon. At may isa pang bagay. Pumunta sa mga komento ngayon at isulat, ako ay malaya mula sa mga tanikala ng utang. Sumulat ng may pananampalataya. Ipahayag ito dahil ang bawat deklarasyon na gagawin mo ay isang binhing itinatanim mo sa espiritual na mundo. At narito ako at nananalangin para sa bawat isa sa inyo. Alam mo, noong sinimulan ko ang channel na ito, mayroon akong isang napakalinaw na layunin upang magdala ng pag-asa sa mga nawala, upang ipakita na ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa linggo. Ito ay para sa Lunes, Martes, Miyerkules, para sa bawat araw. Ito ay para sa totoong buhay at ito ay gumagana. At alam kong gumagana ito dahil nakita ko ang pagbabago ng buhay. Nakatanggap ako ng mga mensahe mula sa mga taong nawalan ng utang, na nagligtas sa kanilang mga kasal, na nakahanap ng layunin. At ang lahat ng ito dahil isang araw ay nagpasya silang maniwala na may mas mabuti ang Diyos para sa kanila. At naniniwala ako na ikaw ay isa pang patotoo, isa pang kwento ng tagumpay, isa pang patunay na hindi pinababayaan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya huwag tumigil dito. Patuloy na maghanap, patuloy na matuto, patuloy na lumalaki. Dahil kung ano ang sinimulan ng Diyos sa iyo ngayon, Siya ang kumpleto. At sa loob ng ilang buwan, magbabalik tanaw ka at sasabihin, it was worth it. Every sacrifice was worth it. May isa pang mahalagang video na mapapanood mo. Nagpe-play ito sa iyong screen ngayon. Ito ay tungkol sa kung paano i-activate ang banal na probisyon sa iyong buhay. At ito ay isang perpektong pagpapatuloy ng tinalakay natin dito. Mag-click at manood dahil kapag mas marami kang natututunan, lalo kang nagbabago. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng sagana. Naway putulin niya ang bawat tanikala na gumagapos pa rin sa iyong buhay. Naway buksan niya ang mga pintuan na hindi kayang isara ng sinuman, at naway pagbutihin ka niya sa lahat ng bagay. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Sumainyo ang Diyos, kapatid.